is inspired by God, and it is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness. Bendito ken managparabon na Diyos. We thank you for the privilege of worship today. Nagyamayaman kami, Apo Diyos, na kami dito'y join together with your people in praise, in adoration, and in worship. We thank you so much, Lord, for your presence is evident in the midst of us. Maligrig namin, Apo, iti presensya, even as we worship you through songs. We thank you for the victories, the blessings that you have given us for the past week. Tata po Diyos, as we ponder on your words, kakwa po Diyos, the ministro, the tunggal may sa kada kami. May you open our spiritual eyes, our spiritual understanding. Tapnohan ng masayang dagitoy ngayon kang mangmangag. Let your Holy Spirit liberate us and lead us into all truth. Yatayo na kami, Apo Diyos, tiyanyaman ng deception, lies, and even half-truth. Madayaw ka, Apo Diyos, ikiday ito yung lugar. We worship no other God but you alone, the God of Abraham, Jacob, and the God of Israel. Kitso ti Diyos kinadayawan may agpapan ka rin ito yung now. In Jesus' name we pray. Amen. Tagaw tayo may kakamsaan. Hallelujah. Nalpas tayo iti series I am not ashamed to become a disciple of Jesus Christ. For this whole year, iti topic tayo that I am not ashamed of the gospel of Christ. Di ibain iti ebanghelyo ni Hesus Kristo. At tawad nga April, padasan tayong nga sulutan dito nga series tayo, I am not ashamed of the Bible. Bagang takaban mo, I am not ashamed of the Bible. Napadasan natin nagiging di Biblia? Kaya, at yung feeling mo nga kasla medyo, ang namasit ni ko na. Kasla, ayaw pastor, wala na rin ka. Alam mo na sa nanday, nasubukan mo na yun one time. Pero di mo boy-boy agad, boy kong perso. Why am I ashamed of the Word of God? If this is the Word of God, I should not be ashamed of the Word of God. So, atonggal, ada mapanak, bibit ko na doon. Dakasaran, bunya, speaking engagement. I carry my Bible with me because there's a message that I want to convey. I am not ashamed of my Bible. Like iti Muslims, saan na mabay iti Kuranda? Other religions, saan na mabay iti Bibliada? You know, ibaga, ibinasa tayo. All Scripture is inspired by God. That tayo, we believe that the Bible is the inspired, written Word of God. It is infallible, it is authoritative, and it is the revelation of God to man. Amen. Mamati tayo ijay. Hanggang na mamati iti portion ng Biblia, we believe that all Scripture, hindi lang some of the Scriptures, all of the Scripture is the inspired, written Word of God. It is my prayer that as we listen to this message today, kaya malagip tayo, din mo tinang iduldulitan tayo, kalagay Biblia tayo. Kaya dito nagamit yung bilugan nyo, na namin Biblia ako. Malagip yung bahay, lagi po nyo man, yung kabilan nyo. Lipatan yung santutan, yung kabilan, lagi Biblia yun. It's really my prayer nga, madaan natin baro nga gagar, baro nga panakauwaw kinayat, nga magsukiman ti sasao ni Apo Diyos. Amen. You know, bawat relihiyon, tunggal relihiyon, at dahil timakon ko na nga sacred text da, sacred books. Ano ang sacred books ng mga Muslim? They have their Quran, they have their Surah. Dagiti Buddhist at dati, Tripitaka, Tripitaka or the three baskets. Dagiti Hindus at dati Vedas da, they have their Vedas. Judaism, meron silang Torah. At marami pang iba, Confucianism. But Christianity, ang meron naman sa atin is yung Biblia. Labang naman takaban mo, ada ka Biblia? Meron yung physical, may Bible naman tayo sa app, sa cellphone. Meron yan. Wala bang problema sa akin yan. Kaya tinatanong ko ito, physical, what you think about?
It's my prayer na, di cellphone, sa ginin na di cellphone. Yung mga may gadget dyan na 5,000 na ba, itaas. Alangan na 4,000 and below yung mga cellphone nyo. 5,000 na ba ang cellphone, itaas. Ito. 20,000 na ba ang value, itaas. Mayroon dito, may isa, 40,000 na ba? Meron din dito. Meron pa. 40,000. Yung bago ngayon, 100 plus. Grabe naman tong cellphone na to. Motor nga, 70 lang. Tapos yung maliit na basit kalandok, 100 plus. Pero kaya na i-capture yung moon. Gusto na dyan moon. Makita na nga pa dati. Awag na yun siya. Kaya na, dati telescope pa lang ito. Features na. Ay, pwede, kayang di kumatang tinagina nga cellphone. Dahil ko sa haribo. Di ko naman, Jay, disente nga Biblia, 1,000, 1,500. Amo na dapat ilibre nga Biblia dyan likod tayo. Mabaling kayo gala after our service. Iso nga awan tirason nga awan dapat ni Biblia. Bagam tangapay mo, dapat may Bible ka. Every religion, they have their own sacred text. At Bibliada, and everybody claims to be the truth. Pansin nyo? Every religion, they claim to be the truth. But if there's only one truth, hindi pwedeng truth silang lahat. Kasi agduduma mag-ibagbagada. Everybody claims to be the Word of God, but if there is only one God, there should only be one Word of God. Hindi pwedeng Word of God lahat yon. Kasi magkakaiba nga lang sinasabi. Let's take for example yung life after death. Yung mga iba sinasabi nila na magiging paro-paro tayo. Sino gusto maging paro-paro? Okay yung paro-paro, magrugi ka mo dead bless. Sabi magiging paro-paro, yung mga iba magiging halaman tayo. Sino gusto maging cactus? Petchay. Kumakamain kami ng petchay nung isang araw, so nakain ka na namin. Yung mga ibang religion, sinasabi nila na mai-incarnate tayo, magiging another Levi ka. Pero ibang time year naman na yun. Yung mga iba naman, masasabi nila na magkakaroon tayo ng state of nirvana. Kaya nagduduma ka talaga, ibang baga na ito yung nagduduma ka libro. Iso nga saan nga mabaling, hindi pwedeng tama silang lahat. There should be one truth. There should only be one Word of God. Amen. Kaya tatangal daw, iso ipagtutong-tungan tayo nito ay the evidences of the truthfulness of the Word of God. Kaya I want to give a brief background and overview of the Bible. Halimbawa, may classmate ka na magtanong sa'yo, i-explain mo ang Bible kanya. Ano sasabihin mo? Text na tayo masarap. Halimbawa, my friend ka, family member ka, or classmate mo ng Muslim. Explain mo man di Biblia kanya. Ano ang nilalaman ng Biblia na yan? You know, every believing Christian should know. Pakisabi sa katabi, dapat malaman mo. Dapat alam mo. You know, the Bible, or yung word na Bible is from the Greek word Biblos. Kung tawag namin Biblos. Biblos, ibig sabihin many books. Because this one book is composed of how many books? 66 books. 37 sa Old Testament and 29 sa New Testament. Amo nyo ba din? Mano sa Old Testament? 37 and 29 sa New Testament. Authored by how many people? 40 authors. Approximately 40 the author na in the span of 1,500 years. Ang nangagaabay na 40 authors in the span of 1,500 years. 500 years, di pa nakaisulat na. Kaya iti author na from fishermen, to shepherd, to doctor, to lawyers, to soldiers, to priests. Kaya nagduduma. And we believe that the Bible, o ito nagduduma iti authors na in a different time frame, is inspired by the Holy Spirit, inspired by the Word, inspired by God Himself, gamin na dati union of thought.
Dati union of thought na. May maysa ti bagbagana. Ti bagbagana the 2 Peter chapter 1 verse 20, they were moved along by the Holy Spirit. It was correct, written by man. Nagitag do makatawan, insurat lang ti tao rito. Pwede sinunod ti kaya mga mag-isurat? Anghel? Dati insurat ti Apo Diyos. Iso na mismo ti nang isurat. Yung first 10 commandments, kaso binasag ni Moses. Damagin nito kini Moses na kapay nga binasag na. Sumakulan na Apo Diyos, sikat ng surat eh. Okay, sikat ng surat. Basahan tayo na, first of all, you should know, basahan tayo? First of all, you should know this. No prophecy of Scripture comes from one's own interpretation, because no prophecy ever came by the will of man. Instead, they were moved by the Holy Spirit. Men spoke from God. They were inspired by the Holy Spirit. Iso nga nakaisurat na, paano nutan? Kasano nga makasurat tinagmayag na literature? Iti fisherman. Now, awan di talagang high educational background, kumbaga. Kas ano nga dagiti shepherd, kas ano nga dagiti soldiers, priests, makasurat dati, kumbaga, nagmayag nga literature. Kumbaga di tamtam ta, dati formal training na. Nag-Sunday tamtam, sinasabi ko na ikaw. May formal training. Itong mga to, walang formal training. But they were able to lukitaan tayo, basahan tayo, study the literature. Flawless nga, hindi pa nakaraming na ito literature, iti Biblia. Because they were moved by the Holy Spirit. It was originally written in 3 languages. Alam nyo kung anong language nasulat ang Biblia? Nasulat ito sa Hebrew, Aramaic, and Greek. The Old Testament, 98% ng Old Testament, Hebrew. At dalang iti Aramaic nga Daniel and Ezra, and portion of it, Aramaic, tinakasuratan na. The New Testament na isurat originally iti Griego. Gamin iso iti common language na iti. Kumbaga English, everybody use it, everybody understands. Kaya ni Moses tinang surat ti umuna. Tamoy na kita, nadatog dawan ka. Ni Moses tinang isurat ti first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan yung sinatawag na Pentateuch. Pentateuch. Kung ano sunod na sa pronunciation na. Kaya sulat na. The Biblia na divide into 7 major categories. Mag-wish tayo mamaya. At the Biblia na divide into 7 major categories. Law, history, wisdom books, prophecy, the gospel, epistles, and revelation. Iso nga, nagmeti Biblia, haan nga basta may isang novel, haan nga basta may isang law. Aglalaog, the content na, because it speaks about life and God. Kasi ano nga may isang topic lang, may isang general lang, iti team natin Biblia. Nagduduma. Now, maraming beses na inattempt na i-annihilate, puuran, kin pergenda iti Biblia. In the 175 before Christ, the king of Syria ni Antiochus, tinagan na ito. Antiochus, he ordered a decree nga mapuuran, maperdi, aming nga Jewish literature. Iso nga nagiti Israelitas, ilamang na nagiti scrolls na. Ilamang na the Dead Sea Scroll, ilamang na nagiti kweb-kweba, tadati decree nga mapuuran amin, virgin nyo amin. Katidayawan niyo, ito nga Diyos-Diyosan. Hindi man lang panahon na iti Roman Empires, iti 303 AD, ni Roman Emperor Diocletian, nag-issue lang sunod ti edict nga, amin nga all Christian manuscripts. Grabe, di kasi talaga. Amin nga Christian literature manuscripts, kat masapol nga maperdi. Diyan China, padasan lang irawar ti Biblia. Puurang na Biblia basan wala. Even some parts of Middle East, the Soviet Union, ang inuwar ka di Biblia, they will confiscate, they will destroy, puuran na. So nga giyaman tayo, dito ay tabuk, handa nga puuran di Biblia tayo. Iso nga magandang kaban mo, nagasap ka.
Nagasgasat ka, no, basahan mo na, di Biblia. Awan sa sabi na ito eh. No, saan mo basa? Saan mo pagbiyagan? But we thank God, dumating sa atin tong libro ito, itong Biblia ito. May napanood ako sa YouTube na yung mga nagkaroon ng revival sa China, wala silang Biblia. Kasi bawal pumasok doon na may Biblia. Thank you, Allah. Bait-bait mo naman. Bawal magdala ng Bible sa China. So, ang ginagawa ng mga missionaries, minimemorize nila yung Biblia. Or portions of the Bible, mostly the book of Matthew, Mark, Luke, John. Memorize that. Kaya nagkaroon ng revival sa China. Kaya dati may isang time nga nakapuslit na revival. Nakita ang reaction nila, tawad ang sasangit na. Meron na ng Biblia. Wala na ng Biblia, amen. Although underground na. They cling on to the word of the Lord. At makita mo yung bendisyon niya po Diyos katakwada, halang financially, materially, but spiritually, they were so on fire. O rin yung patayan na yung Chinese government is so down. Katagyaman tayo nagtata, open the Biblia, na tayo masapol ng patayan, at basa lang nga lang, taramitan tayo. Amen. Amen. Maraming panahon, maraming pangyayari that they really want to totally destroy our Bible. But did you know that year after year, the Bible is still the best-selling book? Amen. Best-selling book ni Biblia o research yun. Gabi niya po Diyos ni author na, bestseller. Bestseller. Yung libro nga ni Robert Kiyosaki, bestseller. Mas mo yung libro ni Lord, bestseller siya. Bestseller tong libro ni Lord. And it is the most translated book. Na-translate itong libro na to, or some portions of it, 3,700 languages. Anya nga libro, tiadakas dyan yung pa naka-translate na awan. Biblia lang. Hindi Quran nga, iparit na. Iparit na nga ma-translate. Aramaic lang, diba? Baka ano mabaliwan dyan, meaning na. The translation is different from natawag na translation, hindi ka baligtaran na translation, mistranslation. I-translate mo lang what? Halimbawa, English ka, you go there. I-translate mo Ilocano, mapangkay dyan. Tagalog, punta ka doon. Ma-translate iti Biblia in 3,700 languages. Kaya in-preserve ni Apo Diyos iti sa una. Palakpakan tayo na ni Apo. I really want to convince you today, aramidan amin niya kabaula, kumbinsahan na kayo nga na ito yung sasaon ni Apo Diyos na sa graduan natin ang Biblia, grabe, tinagpaspasaran na natin ang Biblia, iso nga masapong na basahan na natin ang Biblia. Amen? Mabalin lang ito, tukot yung masapong na basahan natin ang Biblia. Yung kagabi, yung anak ko, hindi daw siya makatulog, biglang pumunta dito. Ano nga gawin mo? Magpapasa ng Bible. Di wow! Nice, nagbabasa daw siya ng Bible. O ito, basahin mo. Gusto mo yung end of times, Matthew chapter 24. Binasa yung Matthew chapter. Magawa ng sermon yan. Nandyan siya, nagbabasa. Tapos lumapit siya sa akin, Daddy, nasa 27 na ako. Ang haba na lang nabasa ko. Ganun pala. Sabi niya, ganun talaga. Kamaturo na yun. Kamaturo na darami. I really want to convince each and every one of us to take hold of this book. Ano ito mga salud-sod at ang daw nga introduction pala kaya ito. Nga kaya itong formanan tayo. Ano ang mga patunay na ang Biblia nga ay ang salita ng Diyos? Ano yung ebidensya na ang Biblia nga ay ang salita ng Diyos? Paano ito napunta sa atin? O muna, historical accuracy. Sila Moses, sila David, Solomon, Ezra, documented ang mga taong yan. Lahat ng tao sa Biblia, documented. Pati dyan, genealogy, iti Israelitas, manipod kini Adan, ang ingala kini Jesucristo, ing surat na amin. Imagine, from Adam to Jesus Christ, genealogy. Sino di makikirion yun dito?
Ang hingala kini lolo lang, patingala, kaya yung may trace. Pero yung mga Israelites, they have their own way of, very kwan kasi sila sa genealogy. Manipot kini Adan. Manipot kini Adan, ang hingala kini Jesucristo, ada record da. Historical accuracy, it was accurate. Saan nga pugpug to, dahil kita tao, dahil kita events, dito yung Biblia. The Syrian Empire, Babylonian Empire, Persian Empire, Roman Empire, ibagbagat yung Biblia, mga events, they are historically documented and then they are historically accurate. Amen. Amen. Sila, Paul, totoong tao mga yan. Siguro na lang kabila na ito yung Tinkerbell. Binugan na yun. Sino ito Tinkerbell? Pay-payso nga natin Tinkerbell. Snow White, kung gano'n natin yung Biblia, babasa nga Cinderella. Binugan na yun, no? Historically accurate ba yung mga yan? Diba? Ganon ang isang pagtingin kung totoo ba o hindi. Arkin, biomasan. Totoo yan! Meron siya na 2025, nakaupo siya doon. Diba? Na may mga weaknesses. Magigets sa dagat ko yung baga? Historically, the Bible is very accurate. There were the eyewitnesses nga mga ates kada kita tao ti Biblia, dagiti events ti Biblia kada may kadua dagiti archaeological findings, dagiti copies of scripture nga nakalin na ti Dead Sea Scroll kay nagdumapay dagiti archaeologists. Actually adto ti bimagnan na archaeologist kapo ti Biblia. Iso iti mapa da, mapandabin birukan jay orat ti balitok. Kapanda, so ito ginagamit nila sa pagmapa kung nasaan yung mga treasures. Mabagang takaban, mag-treasure hunting tayo. Gamitin natin yung Biblia. Archaeological findings. Marami sa mga archaeologists, they would attest to the authenticity of the Bible. Yung mga artifacts, yung mga evidences of the people, nagiti Canaanites, nagiti tribo ti Hittites, agpayso da, nagiti lugar kay magbagat ti Biblia, agpayso. Bagang takabay mo, agpayso. Nagiti archaeologists, they repeatedly confirmed the historical reality of the Bible. May katalo, internal, sa balik istali, teaching niranta, medyo teaching. Iso nga itubot yo, itinutek yo. Taman manuman ka may suro na gitoy, pagkatatalang mamamamay kasi kaya. Diba? May katalo kan internal consistency. When we say internal consistency, dahil consistent the message. There's a unified thought. Ano yung magbaga nito yung bawal ang magnakaw. Tapos sa kabilang page ka, hindi bawal ang magnakaw. Sa kabilang page ka, pwede kahit konti lang. Very inconsistent yun. Hindi yung mabalin di makiasawa, iti aso. Di ba ngayon, mabalin. Di ba ngayon, mabalin di makiasawa, iti kayo. Inconsistent yun. The Bible, marami nang nagkikritik sa Biblia. Ang dami-dami. Especially negative Muslim. Grabe di ka sa namang kritik. But you know, there's still, it stands the test of time, the Biblia nga ito, because of the internal consistency. Amen. Apa yung old good kastoy, new good kastoy. Ang mga awatan, gamit sa quality pa naka-interpret mo. No, dasan yung maawatan, please. Ay, nakupupurmi nga tao pa na sa sitgan, ada pastoryo. Bagang takabay mo, ada pastor mo. Ada pastoryo, di pastoryo, di pagdamangin nyo. Tapos siya, timangpakan ka na kayo. Baka nagdumo, di pagdamangin nyo, pakanon na kayo, tisamrid. Tisamrid. Hanga kasta, di pa naka-explicar na rin ito. Baliktad. Adaman lang kami the proper interpretation, exegism of the Word of God. Kita ang historical context na, sino na nakaibagaan na, anya ito gusto may bagbagaan, ada kasi na. So, nakukompormi. Now, the unified thought na. Surong ka na kayo iti Biblia in less than 60 seconds. Magkantakaban mo, mag-isip ka na. The Bible in less than 60 seconds. Okay. From Genesis to Malachi. Alam niyo ba ang unang Biblia na, unang book ng Bible, ano? Genesis. Ng Old Testament, ano ang last? Malachi. 37 books. So, Old Testament.
From Genesis to Malachi, ito ang message na Jesus Christ, God in human form, is coming to earth. Yun ang message niya. Genesis to Malachi, Jesus Christ, God in human form, umay dito'y trabaho tinaga. Kasi ano nga, dagay dito, nadumot ililintag, mas basa ito ang Testament. Nagita nga lintag, ipakita na lang na haantay yung kaya. Ay isa lang at ibagbagi tayo. Everyone is flawed. Everyone is a sinner. So kung naisulat na kita, iso kay mind sa Kristo. Amen? Now, Matthew, Mark, Luke, and John, ni Heso Kristo, God in human form, at dahil ito na mga kitaga, nagipagpagdagan na tayo. Orasan na no 60 seconds. Matthew, Mark, Luke, and John, the Gospel, Jesus Christ is here on earth. Ang isusunod na, nagsesermon na, healing the sick. Now, Acts, aging gana, Revelation. Sino ito bang pugto? Kaya ito bang pugto? Acts, aging gana, Revelation. May basa lang mensahe na. Jesus Christ, God in human form, will come again! Amen! Dahil tayo buong Biblia actually, less than 60 seconds. Pakisabi sa katabi, all the gets mo? So the message na, Old Testament, ibagbagan na there will come, darating ang Messiah, there will come a Savior who will save humankind from their sinfulness. And then you go to New Testament, the Gospel, Jesus Christ came, born of a virgin, born in Bethlehem. He died, He rose again from the grave. And awan iso na Acts, aging gana, Revelation, may sa mensahe na Paul, the apostles, this Jesus Christ will come again. Pagantakaban mo, subli ni Jesus. Maganda na nabasa ang Biblia. Kasi ano ngayon, no, sa lunsod na ako, Diyos ka tayo nabasa mo lang, Biblia marok. In sermon ni Pastor, hindi naman ba? Ang punga talaga ng Pinas. May ka-upat, fulfilled prophecy. Dahil iti may sa kada iti para kanya ang mangkonbinsa kaunay kanya nga di Biblia kat sasaw niya ang Diyos. Gamin because of the fulfilled prophecies. Question, trivia. Ilang prophecies ang finulfill ni Jesus Christ? Magulangan niyo mo. 351. 351 prophecies from the Old Testament. In the mighty New Testament, finulfill amin ni Jesus Christ. Imagine mo yun. From the book of Malachi to the book of Matthew, hanggang aldaw tibot na rin 400 years. Yeah, from Genesis to Malachi, nakitong-tong-tong niya ako Diyos, babaan ka rin propeta. But after Malachi, haalong yung nagsasaw niya ako Diyos. He was silent to Israelites. Iso nga diyan, natag-aabo na, nag-slave sila, natantor sila. Katagsansangan na kita Israelites, kaano ka man niya makitungtong ka namin. 400 years din naglabas. Then comes John the Baptist, kula ng umayay. Kaya imay na sa Kristo. So, 351 prophecies in the Old Testament in the span of manunga taw-tawan. Kaya, may uray may salam, mamati ako eh. Hasta ganito ang prophecy. Halimbawa sasabihin mo kay Arkin, intonong, orahan nga intonong, exactly, agdan ko ti maasawa mo, nga tagalaod. Kaya, atidog to tibok na po daw, nag-graduar iso na di nursing. Mag-nursing na kayo. Nursing niya. Kaya, dahil ito nga babae, nayanak man, iti kasto iti nanang na, kasto iti tatang na. Kaya after many years, napasamak. The prophecy na kay Jesus Christ, adan to ti mayalang iti Birhen. Mayalang ko sunod sa Bethlehem. Kasi sunod ko tagbalin nga Messiah. No, pasbasa ka iti Biblia,
Sino nagbabasa ng Biblia? Kung naman tayo, amen. Bigyan ko kayo ng example. Mapapansin nyo sa Bible, may mga maliliit na notes doon sa baba. Ang nga naging kabkabil na mabasin nga bersikulo, ijay babati Biblia, naging kakasmeri. Majority of it are prophecies fulfilled by Jesus Christ. Birugan nyo sa Old Testament, nandun. Kailan sinulat? Halimbawa, Acts chapter 2, verse 32. Kunala dito, haan ka nga, hindi mo mapadasan, hindi ko. This Jesus, he foreseen this, spoke concerning 31, concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. At tapos Adam may nakalagay dito na note, Psalms chapter 16, verse 10. Ni David pala nagsasalita, paano ribong taon pinaglapas? For you will not abandon me to Sheol, you will not allow your faithful one to see corruption. Pinulfil ni Jesus Christ, imbaga naging apostles, sunay ito'y, magbaga na Salmo. So ang dami-daming fulfilled prophecy, hopefully nga dato the sermon ko mapanggapita, major prophecies na pinulfil ni Jesus Christ. May kalima, introduction pa yun. May kalima ka dyan, life-changing impact. Na nagmabalin mo nga ma-question na rin, nagiti amin. Nagita upak ka nagita. You can question. Nagita upak ka nagita nga mabalin nga ebidensya o no, prueba. Kinapod no ti Biblia. But they can never question iti tao nga namalbaliwan. From kung na yun nga napagpaglan nga managbasol nga tao to a person who is transformed by the Word of God. Hat mo mabalin na question na rin yung personal experience na. Kaya ang dami-daming tao, including me, including your seatmate, they were transformed by the life-changing impact of the Bible. Amen. Katulad ng pinagaling niya sa Kristo na bulag. Ang daming tanong yung mga Pharisees. Apay talaga ba ako? Apay talaga na yanak ka nga bulag? Apay dahil ito parents mo? Apay sika nga talaga dyan bulag? Ito templo? Apay pinaimbag na ka ni Apolos? Kung na dyan bulag, takadulakin din ka sa kasalubsudon yun. One thing I know, I once was blind, but now I see. Anda ma-question na rin niya. Kasi dati lang kaulang, kung na, but now I see. And to each and every one of us whose lives are transformed, they can never question dahil kinaput do ti Biblia magaputi sasaonin Apo Diyos na balbaliwan tayo. Amen. Pagtanong sa katabi, nabalbaliwan kan ba? Di problema no sa kami nabalbaliwan. May kainam, nga ebidensya last. The resurrection of Jesus. No saan ko man nagungal, kinawan nakakita. Balang takabay mo, agda nakakita. May naawan ko man nakakita nga, natay, kinagbiag, nagungal na sa Kristo. Mabalik ko nga saan tayo nga mamati. Nga mata nakakita, anuda, insurat da, kung willing na namatay because of their testimony. They're willing to die for what they saw. Basta ako maging Dr. Lu, insurat tayo. Basta ako maging Dr. Lu, nagsurat iso na. Kaya Dr. Lu, maidala lang nga surat. At pupunta nagsusurat. Kung nabasahan nito Luke chapter 1. Maidala lang ang surat, kayo mga ibinsa-binsay, Diyos ito nga napasamak manipodrogi, aging diana nalpas. Na siya pinakakimata ang itipaspasamak ko na. He was eyewitness from first to last. So nga nagsurat iso na. So sa marunong nga dalon tayo, nukas ano nga, nagtitipon na ito 66 books dito. Anya iti criteria, anya iti standard, nga bakit wala dito yung the Gospel of Judas, the Gospel of Mary, the Gospel of Thomas? Bakit wala dito yung Book of Enoch? Bakit wala dito yung mga ibang libro na meron naman sa Vatican? Ano yung measuring? Ano yung standard? Paano nila kinanon yung Biblia? Isundo di adalan tayo. Tatlo sa atin nga ignorante, baka nanalaing pa din iti Muslim mong tayo. Amen. Balang takabay mo, agadal ka. Agadal tayo ang kabsat.
Ito yung na-implastar ko ng ebidensya. They are solid truths. Kat makuna kayo nga di Biblia, kat sasao ni Apo Diyos without any doubt. Awan ko manigdwa-dwa tayo nga di Biblia kat sasao ni Apo Diyos. Amen. 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 Next question. If the Bible is the Word of God, ano ang dapat nating gawin? Ito na yung body of the sermon. First time maka-gamit kasi nga sermon. Introduction ka 30 minutes. Masapol kami nga ilego niya foundation, tapos tunto lagay next na sermon. If the Bible is the Word of God, what should we do with this? Ano niya karamihan na ito yung libro. Puro SSS. Kung muna, study. Magamtakabay mo, study. Study the Word of God. You know, there is so much superficiality in Christian world today. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ayaw kong mangyari ng superficiality Christianity sa HCIM. Isumai karikarigatat na konbinsaran di tunggal ama, tunggal ina, tunggal agtutubo, basa di Biblia. There's so much superficiality in Christian world today, narabaw, na panag-Kristiyano. Kaya mo ba nakabay mo nung narabaw? Narabaw di panag-Kristiyano na. Konting dilaw lang, konting correction lang, konting discouragement lang. Ang ano na mga binbino ka na. Para sa akin na may simbahan. Narabaw nga pa ng Kristiyano. Alam niyo ang rason? They are not taking the words of God seriously. Simpleng rason, they are not taking the words of God seriously. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Masahan tayo natin kakapsat? Be diligent. Agigita tayo ng mga mambasa. Wala na. Be diligent. To present yourself approved to God. A worker who doesn't need to be ashamed. Correctly teaching the Word of God. Be diligent to present yourself approved to God. Study. Wala na itong mga translation. Study to show yourself approved to God, a worker. Meron pala eh. Study to show yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing, rightly teaching the words of truth. Amen. Well, nung kasano di pa lang study tayo, kailan ang exam? Malapit na lang exam, malayo pa. Tapos na po? Oh, wow! Congratulations! Nung kasano pa nag-study natin English, Pilipino, Sibika at Kultura. Ano ba yun? Kasi, subject ni kami din. Nung kasano pa nag-study ka na kita, Noli me tangere, el culibis mo. Ayaw! Kanayan na adalan nyo na Father Pakyan, kada sino na kayo? Baso na. Nukas, ano yung Damaso? Grabe, pa-memorize na pa ka na kami. Florante at Laura. Pa-memorize na kung paano mo aralin yung mga other subject matters. Dapat ganun din naman sana ang mga salita ng Diyos. Amen! You know, it's not a question of, are we ready to go and make disciples? It is more on the question on, are we rooted in the words of God? Ulitan ko yan eh. It's not a question on, are we ready? Baka kami nag-disciple, pastor, baka kami nag-disciple. Sunod-sunod, are you rooted in the words of God? Natibgar ba na pundasyon mo? Baka lumapan ka, question na lang ni may sa kasaludsod kang manimon. Because you are not rooted in the words of God. Ibagam takabay mo, be rooted in the words of God. Ang tayo kumanga na puno, iti bulong. But we are full sana of fruits. Sabi ni D.L. Moody, I have never saw a fruit-bearing Christian who was not a student of the Bible. Amin nga fruit-bearing Christian,
nagbubunga sila, lumalago sila, lumalakas sila, because they are taking the words of God seriously, studying the words of God. And this is my challenge to each and every one of us. Huwag sanang matapos ang 2025. Pakisabi sa katabi, April na. Huwag sana matapos ang 2025 na hindi mo nabasa maski New Testament lang. Ilan lang ang chapters ng New Testament? If you would just read one chapter a day, makahabol ka pa lang. One chapter a day lang. Matatapos mo yan at the end of the year. At least may check mo the New Year's resolution mo tapangatawan. Praise God, I was able to read New Testament. Magandang mo lang as study the words of God. May kadua, if the Bible is really the Word of God, and we are not ashamed of it, we should make the Bible as the standard of our living. Amen. Make the Bible your standard of morality. You know, we live in a generation na kung saan pilit redefine. Define daw ulit yung mga dati nang sinabi ng Biblia ng tama at mali. It's a very dangerous state. Yung tunggal may sangat adda iti idea na all one is right and one is wrong. Nagayong kitya kabsat, in baga ni Apo Diyosan, no anya tinasayaan, kino anya iti basol. Dahil basol iti, basol dapat taging gantak. The Bible should be our standard of living, standard of morality. Amen. Isu nga tunggal ada iti presidente de Pilipinas. Ipaigam na dito kat ag-out isuna. Ag-out isuna. Sangwanan ni Apo Diyos, sangwanan kita tao, ada na ito yung Biblia. Gamin na ito, it is standard of all the resolutions and law of the land. Naggamot yung Biblia. Ang ngayon, kapag kami danda diyan, anya props lang diyan. Gamin kasi diyan. The standard of morality of every nation, except kada hindi ko communist, ka Biblia. Na panahon ba lang ni Moses, baga niya po Diyos nga dagas ti pumatay. Saan siya ka puta dati paltog mo, paltogam nagiging motorista, nga kinagit-git mo sa daan. Panood nyo yung gusto mo aso, naging pagpaltogan na. Tapos din natin sorry po. Ay, sorry lang ba yun? Ganun na lang ba yung pinaltogan, pagkatatao. Tapos sorry, ganun lang. Hindi ganun. Hindi porket ikaw ang pinakamagaling sa Counter-Strike. Sino naman laro ng Counter-Strike ito? Ayan, ninatan? COD. COD, cash on delivery. Call of Duty. Amo yun, bawasan yung mga yan. Alam kung bakit? Violence ang tema niya. Yung mga hindi marunong tumingin. Kaya nga sila mayroon na silang natitiligan na sila magbaril-baril kasi cellphone na lang. Baril sila ng baril. Baga niya ako doon sa dagas di pumatay. Bagang takabay mo, dagas pumatay. Panahon pa lang ni Jonah. Baga niya ako doon sa dagas di homosexuality. Ore no kas na okay ti panahon tayo tata. Pinuoran ni Apo Diyos, brimstone. Bakit na volcano dyan? Na volcano iti mabaling namang power Nag-shower iti pinuoran na Apo Diyos ti intero nga pinuoran na Sodoma and Gomorrah. Diba? Pinuoran na Apo Diyos. Panahon pa lang ni Saul. So, Saul the king. Yung first king of Israel. Imbaga na Apo Diyos ang dagas ti mapan kadagiti baglan, mamuyol, mediums, witchcraft. Oray no kaagduan yung cartoons tata kat witchcraft iti tema na. Alam niyo ba yun? Majority of the cartoons na buyanan na ito, bigat ko, witchcraft. Dapat i-title lang at witch. Sino na nagbuyan dyan? The witch ko na natin popular.
Panahon pa lang ni Malakay. Baga ni Apo Diyos nga, agura na, madi na kahit divorce. Madi na kahit adultery. O ano, halos aning mat katataho di Hollywood. Magigbaga kayo man, tikopol ka Hollywood, yung nga nagsiya. Ganyan nagpalunod niya. Magigbaga kayo man, kadagiti parang forever, pero naghiwalay din sila. Tala mo forever, pero naghiwalay din sila. See? Katniel. Sino ba? Sino Dekwan? Sino ba? Kunwari ito pa nga ito, memorize mo yan Katniel. Sino ba ito? Ha? James Reid. James Reid. Sino yung mga James Reid dyan? Di ba? Mga iporportoy na so dapat kasala. Hanggang sila. Gawin. Dahil teleseriyeta yung mga nila magpabuyag na sa portaran, hindi tao. Prime time. Ipangipabuyaan na about adultery, about separation, about divorce. Kasi okay lang. Ngayon na yung mga Biblia nga, saan niya okay? Saan niya okay? Magkatakaban mo, saan niya okay? Saan okay? Bigyan basol ide yung baga ni Apo Diyos, basol na palang gatata, gamin yung baga ni Biblia. Pay, hindi sa tulata, abay, nang ipakamot king ka, basol mo. Yung baga ni Biblia. Baga ni Apo Diyos. The Ten Commandments, the moral law of the Lord, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not lie, thou shalt not covet your neighbor. Hindi pa naman ni Moses na isulat na kita, imagine, 1,000 years. They were the laws, moral laws of God. Aging gana kata, applicable na pa lang. Amen. So the Bible should be our standard of morality. O natin pa nagpili tayo, iti leaders tayo, Biblia kung natin pakibasaran tayo, Anda. If the righteous man reigns, the nation would prosper. Kung natin Biblia. Mas more na mapantay yung qualification of the elders or leaders. Dapat nga kurakot, wala na, sunod na. Dapat nga, ang pag-uminom di anak. May sarang dapat asawa na. Abday the qualification. The Bible should be our standard of morality. Pati di panagaram. Amen? Pinasurat mo ito. Huwag na isulat. Di ka makisangol. Tihan mo ang kasangulan. Agad sa diyan, do not be unequally yoked with unbelievers. Do not be joined with the unbelievers. Nukas pangaligan, na tayo asawa kat makiasawa ka. Makiasawa ka. Laang, muna Paul, only in the Lord. Dapat Kristiyano, baka kakaban mo, dapat Kristiyano. Dapat Kristiyano. Ayaw nyo. Pakisabi sa katabi, dapat anak ni Lord. Dapat anak ni Lord. Kasi kung hindi anak ni Lord, kaninong anak yan? Kung hindi anak ni Lord, kaninong anak yan? Duwa lang mo din. It's either the son of the devil or the son of God. Let us make the Bible our standard. And the Bible is the Word of God, we should not be ashamed. Nagbalik yung standard ng moralidad tayo. Galatians chapter 5, verse 16 to 26. Patala mo ka nasan yung nabaybay ka siya. 45 minutes na. It's really good 30 minutes. Nung last Sunday kasi, binilisan ko kasi kumbabi yung voice ko eh. Tapos bye-bye ka kasi bawiyak. Basahan niya ka kamsa. Kaya na. I say then, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh desires what is against the Spirit, and the Spirit desires what is against the flesh. These are opposed to each other, so that you don't do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are obvious. Dahil basol ka obvious. Kunanaan niya. Sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar. Ang kayo nga makaligtas nita, kadang mga na nga, oray kadagay kapag paano na, ang mga na isulat ni Bitikas to eh.
Noy kapadpada na. Hindi parehas, kapadpada na. Diba? Anything similar, about which I tell you in advance, I told you before, that those, ibig sabihin na, those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, we must also follow the Spirit. We must not become conceited, provoking one another, envying one another. Amen. Magandang mo, naisurat. Naisurat is standard of living, standard of morality. At saan niya pugpug to? Nagkatalo, at saan gusto di mauli? If the Bible is really the Word of God, anong dapat natin gawin dito? We need to study it. Let's make it the standard of our living. Nagkatalo, let us share it. Magandang mo, share it. Galing natin mag-share sa Facebook, sa Messenger, sa TikTok. Kung ano-ano sinashare natin minsan. For me, may share tayo. Now, if the Word of God, the Bible is really the Word of God, dapat i-share tayo o muna ka nagiging tayo, our children. Hindi ko lalampasan to, aking gana ng magets. Amin nga ama, amin nga nanang, mga magulang. To really train our children, nga isuro tayo ka nagiging ubing tayo. No, saan nga si katimang suro ka nagiging kids mo? Sino may garon? Magantakaban mo, si katimang isuro. Directly or indirectly. You know, if your children are seeing you reading your Bible, they will read their Bible. Nung makikita na ka na itubig mo ang basbasa ng Biblia, isudan tumat at basa na ng Biblia. Ngamnon di kanal, nung makikita na king ka na, scroll ka. Sigurado na disturbuhan na ka, siya naman tayo, scroll. Diba? Kasi nyo din? But if you take seriously the Word of God, and educate our children, haan nga lugi, haan tayo nga sayang. If you keep on talking about the words of God, they will be educated with the words of God. I'm trying to familiarize them with the characters, events of the Bible. Tapos doon basahan na, ito, katulad ng si Sam, dati nandito yung sinasabi mo na for yung angels na apat ang papak, nabasa ko na. No. Diba? Matami pala silang eyes. Familiarize nyo. Tugawan nyo, nagitubing nyo, suruan nyo, dati sasaw niya ang Diyos. Amen. You know, if the Bible is the Word of God, i-share tayo. Friends tayo. Nakamo tayo. Nagitayakitan na Biblia. Because in here is the way to eternal life. Pura nila na. In here is the way to eternal salvation. If the Bible is the Word of God, don't be afraid. Don't be scared. Don't be selfish. Share the Word of God. Pag-isabi sa kami, share the Word of God. Let us share the Word of God. Hallelujah. Tatagatang magdapit tayo ang